Welcome guys sa ating educational webinar. So market analysis tayo for this week. So tingnan natin yung previous week analysis natin, kung ano yung mga fundamental bias, trade ideas, and mga trades gamit yung FX system, no? Date na ay July 16. So makita natin dito sa gold market, yung previous analysis natin, kung ano yung trading plan natin. So overall, makita natin nagkaroon ng bullish move sa gold. Nag-hold above siya sa 2,360 key level, no? Yung trading plan natin last week. So dahil yan sa fundamental impact or economic data report, no? So dapat marunong tayo magbasa ng impact nito sa market, no? Paano mag-interpret ng economic data or yung mga news release, no? So tuturo ko yung sa mga students ko kung paano magbasa and interpret ng mga economic data. Kung price in na ba, kung may impact ba ito sa market, and etc. So makita natin dito sa previous analysis natin. So sa Facebook natin, no? So, dito tayo nag-share ng analysis natin. Example dito last week sa gold. So, tingnan natin, no? Ano analysis natin. So dito makita natin. So nagkaroon ng bullish move last week, no? Previous week, no? Dahil sa NMP release. So dahil yan sa negative data report. Negative yung result ng NFP. Lower jobs data. So nag-cause ng USD weakness, no? So kahit optimistic yung actual data. So dapat marunong tayo mag-interpret ng data kung may impact ba ito, kung pricing na ba. So makita natin yung previous week, anticipate natin yung pullback move, no? Dahil sa profit taking and price in info. And if mag-hold above naman sa 2,360, ito, no, bullish bias tayo if nag-hold above siya. Makita natin yung mga key level natin dito, bullish bias tayo sa gold last week, no? If nag-hold above dito. And possible i-retest ang 2,400 key level, no? So ayun analysis natin last week. So makita natin dito, sa gold is sobra pa inaas, no? So tumaas siya hanggang sa 2,440 key level for this week, no? So update na din yung analysis natin, yung trading plan natin dito. So nag-bullish move siya dito. So makita natin yung bullish market structure, no? So mas malakas yung mga momentum ng buyers dahil yan sa impact ng fundamentals, no? So dahil yung fundamentals nagpapagalaw ng market, so hindi yung technicals, no? So dahil dyan, karoon ng catalyst or reason kung bakit tumatas ang gold dahil may demand sa gold dahil mas less demand sa USD nagkaroon ng bullish sentiment sa gold market. So makita natin dito sa DXY, previous analysis sa DXY, na-anticipate natin yung bullish move dito, bearish move dito. So ayun yung mga previous week analysis natin sa USD index. So last week naman, na-anticipate natin yung bearish move, no? Possible na mag-pullback dito sa 105.5 key level, no? And continue bearish lower. Hindi siya nangyari, kaya so nireject lang yung key level ng 105.1 key level. So makita natin yung market sentiment dito and impact ng economic data. Dahil yan sa inflation data na nag-cause ng bearish sentiment sa USD, no? So dahil yan sa lower inflation data, kapag lower inflation data, so mas mataas yung posibilidad na mag-rate cut ang Fed. Dahil mababa na yung inflation, eh. Wala na sila reason kung bakit mag-rate hike para labanan ng high inflation. So tama na yung projection nila na mababa na inflation, so possible na mag-rate cut na sila. So ano ba impact ng rate cut? So kapag nag-rate cut ang central bank, so mababawasan yung interest rate ng currency nila. So if less demand sa
USD dahil yan sa low interest rate, no? So magkakaroon ng USD weakness. So dapat alam natin impact ng central bank decision sa currency, no? Ang impact nito sa currency kung paano interpret yung mga data, no? Sa economics and central bank. Makita natin dito may PPI report tayo, no? So dito, surprisingly, is optimistic data yung PPI, no? Despite the negative data sa CPI inflation data. So because ito ng bullish move, no? Sa USD, pero mabilis siya na price in ng market. Dahil yung overall market sentiment is bearish pa rin sa USD, no? So hindi niya shift yung market sentiment dahil hindi siya masyadong malaking impact sa market, no? So long-term narrative pa rin dahil sa CPI or inflation data. So yung main focus ng market, no, for long-term. Dahil sa lower inflation data, so possible na mag-rate cut ang Fed, no? Then meron tayong stealth currency intervention sa Japanese yen. So dahil sa sobrang hina ng Japanese yen, kailangan na mag-intervene ng government para tulungan yung currency nila. So cause ng demand sa Japanese yen, no? Cause ng outflow sa USD and inflow sa Japanese yen. So weakness sa USD and strength sa Japanese yen, no? So ayun yung isa pang reason kung bakit bumaksak ang USD. So overall market sentiment is bearish sa USD, no? So update natin yung market analysis for this week. Sa Bitcoin naman, so makita natin dito nag-rally siya over the weekend dahil may nangyaring assassination attempt kay ex-president Mr. Trump, no? Nag-cause ito ng Bitcoin rally over the weekend, hold above 60K key level bullish bias. So somehow yung nangyari dito, nag-cause ito ng positive outlook sa campaign ni Mr. Trump sa upcoming US election this year, no? So dahil si Trump ay pro-Bitcoin, kaya nagkukos ito ng demand sa Bitcoin currency or cryptocurrency. So if above, analysis natin dito, above sa 60K key level, bullish buys tayo sa Bitcoin. If mag-hold dito and possible i-retest ang previous all-time high. Yung all-time high is nasa 73K key level to. If mag-hold above dyan, bullish buys tayo sa gold, sa Bitcoin pala. If mag-reject naman yan and continue lower, rate ng bearish move dito sa 60K key level, possible na i-retest yung market yung previous key level dito sa baba. If nagkaroon ng bearish momentum dito sa 60K key level, no? So ating key level natin yung babantayan natin yung pinaka-key na significant key level na titingnan natin sa Bitcoin, no? Dahil possible na dito yung direction na mangyari for coming weeks or months. So ayan. So tingnan natin sa FX system natin sa MT4. Makita natin dito sa 15 minutes time frame, no? So today to, nung Monday. So meron tayong buy confirmation, no? Signal for entry. So sa entry na to is maganda mag-buy, no? Tapos combine pa sa fundamentals, no, and economic data na bullish tayo sa gold market, no, dahil yan sa lower inflation data. So possible na mag-rate cut, no, weakness sa USD, so magkukusit ng gold demand. So buy position, maganda mag-buy trade dito, and nakita natin yung bullish move, no. Then yung sell confirmation naman or sell signal, so maganda mag-exit ng trade dito if napag-buy ka dito. So pwede ka mag-secure profit dito, possible na mag-retrace or reverse yung market, no. So ayun, gamit natin ng FX system signal or confirmation, no. So ayun yung ginagamit natin for entry. So makita natin yung bearish move dito. So tingnan natin sa our time frame. Sa 30 minutes, may buy signal dito last Friday. And 1 hour naman is merong
buy signal and sell signal dito sa taas. So, bearish move na to. So, ayun yung mga trades gamit yung FX system natin, no? So, balik tayo sa gold market. So, ano ba yung analysis natin for this week? So, update natin ta. So, i-move lang natin yung mga key level dito. Inisin natin to. Dahil may bagong analysis natin sa gold market. So, punta tayo sa weekly. So, yung tanong natin, is yung weekly ba is i-retest yung previous all-time high, no? So, itong 2,450 key level. So, sa tingin nyo, possible ba yan? Sa akin, possible yan, no? Dahil nagkaroon ng bullish momentum ng gold market. Possible i-retest ang 2,450. If hindi naman, magkakaroon lang ito ng pullback for this week, no? So, pinaka-key level natin is 2,450 and 2,420. So, ayan. So, 2,400 pala. So, 2,420 kasi is yung current na market, no? Kung saan yung market. So, ito yung mga key level na babantayan natin, no? 2,380 key level and 2,400. So, magiging bullish bias tayo if holding above sa 2,400 key level, no? So, if hindi naman nag-bearish move dito, possible i-retest yung 2,380 key level. Ising natin. Yan. So, lagyan natin ng projection natin, no? Possible move, no? Possible na mag-pullback siya dito. I-retest to. Retest ang key level natin. If hindi naman, possible if continue hindi for pullback or bearish move sa gold, possible na i-retest tong 2,380 key level. Ayan. Yan yung analysis natin sa gold market, no? Ulitin natin. Tenor. Na possible mag-paper bullback dito. Yan. So possible mag-paper pullback, no? Sa 2,380 key level, no? For better buy position. So normal lang sa gold na magkaroon ng deeper pullback or higher time frame pullback, no? For better buy position. Ayan. Yung pinaka-key level natin dito is 2,400 key level. So, itong key level na to, if mag-hold above yan, is, yung bias natin is bullish bias, no? Possible na mag-buy tayo dito sa 2,420 dahil holding above pa rin sa 2,400 key level, no? Possible rin itong buy position dito sa 2,420 if mag-hold above dyan.
and possible i-retest yung previous all-time high, no? So, i-retest tong 2,450. Basta mag-continue yung bearish sentiment sa USD and gold demand. So, ayun yung bias natin, no? Main bias natin, bullish bias. And yung adaptive bias naman, if magkakaroon ng USD strength, if somehow merong shift of market sentiment, na possible mag-tiber pullback ang gold market sa 2,400 or 2,380. If mag-bearish move yan, no? So, ayun yung expectation ko for this week, no? If magkakaroon ng bearish move, i-retest mo na yung 2,400 or 2,380 key level. Analysis natin. And bullish bias possible if mag-hold above sa 2,420 key level or sa 2,400 key level. So, dyan tayo bullish bias hanggang sa 2,450, no? If mag-break above naman dito sa 2,450, so, next all-time high na tayo. Okay. Possible mangyari yan na magkaroon tayo ng new all-time high sa gold market this month or next month. So, depende yan sa market. Okay, analysis natin sa gold market, no? So, take notes kung ano yung mga key level na babantayan natin, no? So, dapat marunong tayo magbasa ng price action and market structure and key levels, no? Paano ma-rejection and adapt tayo sa fundamentals and market sentiment. So, sa DXY naman, so ganun pa rin, bearish tayo sa USD, no? Pagnaling na natin to. So, tingnan natin dito. Possible na mag-retest siya dito. So, if hindi siya mag-retest, pull back sa previous key level, possible na continue lower. Hindi. Possible pa rin na mag and lower pa yung gold dito. Yung USD. Pullback siya. Possible yung pullback dito or pullback pare. Ayan. So, tatlong key level, no? And bias natin, bullish bias dahil sa pullback sa USD. Possible mag-pullback sa 105.1 key level, no? So, itong key level na to. If hindi siya mag-pullback dyan, possible na dito mag-pullback sa 104.5 key level dito. And continue lower. And possible i-retest tong 103.6. Yan yung mga key level na babantayan natin sa USD index or DXY. So, yung gusto kong mangyari sa USD is mag-pullback siya. Mas prefer kong pullback dito sa 105.1 key level, no? So, ito yung magandang best sell position sa DXY or dito sa 104.5. Basta magkaroon ng bearish momentum, no? Sa Bitcoin, ganun pa rin. Bullish bias tayo sa Bitcoin. If mag-hold above sa 60K level. So, possible mag-create ulit ng new all-time high. So, kadalasan, if mag-create ng bagong all-time high ang gold, sasabay rin ng Bitcoin. So, if mag-break above dito sa key level, no, sa 73K key level, possible new all-time high yan sa taas.
analysis natin. So, dito naman sa private group natin sa mga students ko. So, dito tayo nag-share ng mga detailed analysis sa fundamental bias natin, paano mag-interpret ng data. So, dito yung mga students ko, minsan nagtatanong ako about sa economic data, no? Impact ng data report, no? And may bago tayong educational content sa private group, no? Market sentiment. So, more about sa sentiment ng market, no? Kung ano yung mga ibang types of market sentiment, currency sentiment, yung currency pips, no, sa FX system, kung paano gamitin yung currency pips, no? Malaman agad natin din yung market sentiment and mga methods na gamit natin sa market sentiment. So, mga educational content na tuturo ko sa mga students ko, so madami na tuturo dyan, mga fundamental impact, economic data, price action, market structure, key levels, and yung FX system na gamit natin. Dito sa public group natin, so dito tayo nag-share ng mga analysis, bias, fundamental bias, trade ideas, and mga trading guide for beginners, no? Meron tayong content libre lang para sa mga bago sa trading. So, iniiwasan natin yung signal groups, copy trading, and account management, no? And ang tuturo ng trades na based lang sa technical analysis, no? Sa group natin, more focus tayo sa fundamentals, no, and economics. So, dito, makikita natin, dito yung students ko, nag-trade sa gold, no, nag-buy, based sa key level, price action, and FX system. Nakapag-buy siya dito dahil yan sa buy signal sa FX system, no? And combine na rin yung fundamental data result, no, market structure. So, nakapag-buy siya dito, may buy signal dyan sa lower time frame. So, ayan. Ito yung signal. So, buy signal. Then, may buy signal dito sa lower time frame. So, nakapag-bullish move. So, yan. Ayan yung analysis natin for this week, no? Take note tayo sa mga key levels natin. And always tayo adapt sa market sentiment and economic data.